Ayan po, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay dito sa ating wala namang kakwenta-kwenta channel. At dito naman po sa mga subscriber ko, patuloy lang po ang pagsubaybay at patuloy lang po ang ating pagdarasal sa ating Panginoon na sana manawari ay walang darating sa atin, sa inyo na matitinding mga sakit na yan or kamalasan sa buhay, bagkos lahat ng kamalasan na darating sa inyo ay madivert na lang dito sa mga politikong mga kawatan at magkamatay na lang silang lahat. Ayan, yun po yan. At kayo naman mga subscriber ko, sa halip na kamalasan, swerteng walang katapusan na lamang ang darating sa inyo. Ayan ang ating hinihiling sa ating Panginoon. At katunayan, ay mukhang talagang minamalas na itong mga animal. Tingnan nyo. Sa totoo lang po, itong si Romualdez ay may matindi pong sakit yan. Kung hindi po, sa tingin ko lang po dyan, yung tingin ko lang sa itsura nito ay stage 3 na po yan. Cancer sa atay. Kasi po, matindi po maglaklak ng alak yan. Kaya stage 3 na po yan. At katunayan, di ba, napanood nyo naman sa Channel 7, yung balita, na gusto sanang sumibat at magpagamot sa Singapore. Ayan. So, well, pag-uusapan po natin yan mamaya. Opo, at tama po yung inyong narinig na gusto pong sumibat papuntang Singapore para magpagamot. Sa totoo lang po kasi ay nandyan po yung mga madalabhasa sa mga kanser dyan sa Singapore. Yun nga lang po, hindi pinayagan ng ombudsman dahil yung kaso po niya na plunder. Ayan, at ngayon, yun po nagtatanong pala sa akin, balikan na po natin itong mga tambalos-los na ito mamaya. Yun po nagtatanong sa akin na kung ano raw po yung gamot sa matinding hika. At ang nasa comment po niya, ayaw ko pong pangalanan dito, pero nandyan po yun sa comment. Ang sinasabi po niya, kung sinusumpong daw po siya ng hika madalas at halos malalagot na raw po yung kanyang hininga, hindi na raw po siya makahinga. At kung ano raw po ang gamot doon. Actually po ay huwag niyo po munang asahan na magbibigay ako ng gamot na yung natural o herbal. Hindi na po kaya muna yan kasi nandiyan na po. Base po sa inyong pagsasalaysay sa akin na ang sinasabi po ninyo matindi na raw po yung inyong pagkahika at hindi na raw po kayo makahinga. Halos mamatay na kayo sa hininga, ay ito lang po yung pinakamabisang gamot muna. Bumili lang po muna kayo sa Mercury Drug ng gamot. Yan po ay salbutamol. Kunin po ninyo kunin po ninyo, ilista po ninyo salbutamol. Salbutamol, yan. Yan po yung ini-spray lang po yan. Pag halimbawa sinusumpong po kayo ng hika, i-spray nyo po yan sa bunganga ninyo ng 2 beses. Pigain nyo po yung kanyan, yung parang sprayer, 2 beses po. At 3 times a day nyo po gawin yan ng pagbomba kung matindi na po kasi ang hika ninyo sa inyong pagkakasabi sa akin, At yun po ang pinakamabilis na remedyo. Kung hindi po kayo bigyan sa Mercury Drug or Mercury lang po yung meron yan sa mga maliliit na pharmacy, wala po yan. Kung hindi po kayo bigyan, pumunta po kayo sa isang doktor. Kasi unang-una, hindi po ako doktor hindi po. Kaya lang,
base po doon sa mga nabigyan ko. Actually, nabigyan ko lang po yun nung dati, nung mayroong mga kaso na ganyan na nakikita ko, gumaganyan na talaga. So ako na po mismo na bumili. Pinabili ko po yung tao ko ng yun, salbutamol nga. At yun po ang pinang-i-spray sa lalamunan ng 2 beses, 2 beses ipump, yung 2 beses pigain yung sprayer, ano. Ganun pa man, sabi ko nga po ay magparesita rin po kayo sa doktor at tanongin nyo rin po sa doktor siyempre kung itong sinasabi ko ay totoo, ano. Mahirap po kasi yung susunod na lang po tayo nang hindi tayo nagtatanong sa doktor. Kasi ang usapin pong doktor ito, kasi usapin ng Mercury Drug or drug store, ay ibig sabihin doktor lang po yung pwedeng magresita sa inyo. Ako po ay hindi po ako doktor, kaya wala po akong karapatan na magresita sa inyo, no? Kasi hindi po ako doktor. Ulitin ko lang po, kung mali po itong sinasabi ko, ay di kaya nga po sinasuggest ko na pumunta po kayo ng doktor, ano? Pero sisiguraduhin ko sa inyo at sasabihin ng doktor sa inyo tama yung sinasabi ko. Pero sabi ko nga po, hindi yun ang tama, kasi hindi nga ako doktor. Yung sinabi kong gamot na salbutamol, tama, pero hindi po tama na magresita ako rito o magsalita ako rito ng gamot yon. Ano? Doktor po pa rin po. Anyway, saka na po natin pag-usapan yung mga natural or mga herbal na yung mga i-maintain nyo sa inyong na i-take. Pagka herbal naman po, wala nang pakialam ng doktor sa akin noon. Ako na po ang nakakaalam noon, ano? So, dito po dahil sa nga yan, usapin na po ng drugstore yan, ay doktor po ang may karapatan lang na magresita. Inuulit ko lang po, salbutamol. Yun pong matitindi na ang hika. Kasi ang sinasabi po nito nag-comment ay pakitulungan naman po ako at ano po bang gamot sa antindi na po ng hika ako, hindi na ako makahinga. Yun nga po, salbutamol. Ano? Ulitin ko. Salbutamol. MOL. Salbutamol. Ayan. Yan po yan. Pero paulit-ulit na lang tayo, paulit-ulit. Pero kailangan kong ulit-ulitin para magkaintindihan tayo. Baka itong makapaginig sa akin, ibabas na naman ako. Kaya inuulit-ulit ko na ito po ay usaping doktor at usaping drugstore po ito. So, kailangan lumapit rin po kayo sa doktor. At tanungin nyo na rin po kung totoo ba itong sinasabi kong salbutamol na ito. Ayan, ganun lang po. Kasi mahirap po pag hindi natin iulit-ulit, kasi mami-misinterpret na naman tayo nitong mga gonggong na mga makakapakinig sa atin dahil hindi naman nga daw ako doktor. Bakit? Sino ba nagsabi na doktor ako? Wala naman pong nagsabi na doktor ako. Pero sabi ko nga po, pagdating sa herbal ay ako na po ang may control noon. Ano? Okay, balik na po tayo dito kay Romualdez. Ano? Sir, so, hindi ka pinayagan ng Remulla na pumunta Singapore para magpagamot. So, alam ko pong matindi na yung sakit mo. Mga kaibigan, pansinin nyo rin po ito si Romualdez. Payat na po siya. Hindi po ganyan ang mukha niya. Bilugin po ang mukha niya. Ngayon, payat na po siya. So, pagka ganyan po, nagmamanifest sa katawan nila, yun talagang may mga sakit itong mga ito. Lalo po itong si Romualdez ito. Kaya nga hindi pinayagan yan ni Remulla. So ibig sabihin, pag hindi ka pinayagan, hindi ka nalalapatan ng gamot, ay ibig sabihin, madadali ang buhay mo. So ano pang kanyan, ang ibig sabihin yan, papatayin ka talaga ni Remulla. Di ba? For human consideration na lang, di po ba? Pero hindi ka pinayagan. Ngayon, maaaring magkakaproblema ka dyan, sir.
Pero gaya ng inoffer ko sa pinsan mong si BBM, pwede po ako mag-offer ng pagagalingin ko ang kahit na anong sakit. Ha? Yan sa iyo, kana po yung atay mo eh. Para bang kumbaga sa kahoy na aagnas na, yung marupok na. Kasi kaiinom mo yan doon sa bili kayo ng alak, lunod kayo sa alak na ang ginagamit yung pambili, pira ng taong bayan. Kaya yan ay karma na sa inyo yan. So ngayon, ay para mapagaling natin yan, mayroon lang akong ihahagod mula rito sa liig mo hanggang dito sa stomach mo. Hanggang dito sa tiyan mo. Ayan, hanggang sa pusod mo. May ihahagod lang ako. Actually, yung mga ganyang klase, 3 hagod ko lang yan. Pero yung kay BBM, mga 1 linggong hagod yan. Pero wag na po natin pag-usapan si BBM kasi unang-una, naku po, hindi nga po tayo sigurado kung si BBM pa rin po ang presidente natin o isa ng multo. Yun po ang hindi natin sigurado, ha? At maging ako, hindi ko rin sigurado. Pero may mga kumakalat sa social media na noong araw ng kagitingan ay abay mataba yung mukha. Tapos biglang lumiit yung mukha. Tapos biglang payat na payat. At saka isa pa ang napuna ng mga netizen, yung tainga ang pagkakaiba. Yung tainga nung isang the other side of Bongbong ay pahaba. Samantalang yung isang Bongbong na tainga ay punggok. Oh, ayan. So napuna po yan ng mga netizen yan. So kaya parang pumasok sa isip ko na hindi kaya multo na yung ating kinikilalang presidente. So wala na rin ako may offer na kagamutan doon kasi kung multo na ito, hindi na po natin magagamot, no? Pero ikaw, sir, Romualdez, ay magagamot po natin yan. Hindi mo kailangan pumunta sa Amerika, hindi mo kailangan pumunta sa Singapore. Dito lang sa atin, sabi ko nga ako lang mismo, hahagurin ko lang yan, 3 hagod lang yan. Wala kang mararamdaman kundi lalo ka pang gugwapo, lalo ka pang babata, at yung atay mo parang atay ng teenager. Yan. May babalik yung sira ng atay mo. At ginagarantiya ko yan. Ang mga ginagamot ko, yung mga magnanakaw sa gobyerno na kumilimbat ng mga trilyon-trilyon. Yan ang mga ginagamot ko. Kahit anong sakit yan, basta magnanakaw, kaya natin gamutin yan. So ngayon, siyempre, tatanungin mo kung magkano, tatapatin na rin kita. Ang singil ko sa iyo, so kung doon sa pinsan mo ay sinisingil ko ng 20 million ng buhay pa. Pero kasi ngayon, hindi ko sigurado kung buhay pa o multo na yung presidente natin. O baka sirikto na nga ang presidente natin di ba? Ang nag-o-offer ako doon 20 billion. So ngayon, dahil ikaw yung sentro ng pagnanakaw na trilyon-trilyon, ay siguro pwede na siguro ang 25 billion ang sisingilin ko sa iyo. Pero garantisado naman na wala kang magiging sakit. Lahat yan, all-in-one offer po ito. Maging yung pagkabuyoy-buyoy, magagamot yan. Magiging diretso yung salita mo, hindi na umiiksi ang dila mo. Paiksi ang dila mo, kala mo. Kaya buyoy-buyoy ka na, di ba? Di ba, gumaganyan ka na. Buyoy ka na. Magagamot yan, huwag kang magala. Madinin mo, tapos
Panghihinayangan mo ba yan, 25 billion? Ay samantalang sa kaligtasan mo naman yan. Ay di, pagkatapos halimbawa niyan, dahil bata, magiging bata yung mga organ-organ mo, ay pwedeng tuloy-tuloy ka lang dyan sa politika, tuloy-tuloy lang yung pagnanakaw mo. Yan ay kung hindi ka ipakukulong na Inday Sara. Yun yung tanong doon. So, hindi ko nasaklaw yun. Di ba? Basta sa akin dito, ino-offer ko ang sarili ko, kahit anong sakit mo ngayon, actually, hindi lang isa, hindi lang atay mo ang may sakit. Marami kang sakit. Sa totoo lang. Pero sabi ko nga, all in one, pag naggamot ako, sa halagang 25 billion. Ano? So, ayan. Nailatag ko na sa iyo yung dapat kong ilatag. At bahala ka na lang mag-isip kung magpapagamot ka sa akin. Pero sabi ko nga po rito, ay maging yung mukha mo. Babaguhin natin ang mukha mo. Pagka ikaw ay hinaguran ko nung may panghagod ako, ayoko nang sabihin dito. Ihahagod ko lang yan sa iyo. Pati mukha mo mababago yan, hindi ka na magiging tambaluslos. Hindi ka na ngayon pagsasabihan ni BP Sara ng tambaluslos at mukhang igit. Hindi ka na pagsasabihan yan. Naniwala ka sa akin. Dahil super gwapo na pag ako ang naglapat ng gamot sa iyo. Gwapo at magiging bata yung mga organ mo. Maging yung kan mo. Sisiguraduhin ko sa iyo. Pag gumanyan yan, kahit nasabitan mo pa ng kaldero dito, hindi gaganyan. No. Sa halagang 25 billion. Yan, diba? Manghihinayang ka pa ba naman? Yan ang pinaka-importante dyan. Isa pang importante yan. Dahil baka mamaya, ganyan na. Nako, ipagpapalit ka sa iba ng asawa mo. Maniwala ka sa akin. Ay ngayon kung lahat yan, all in one nga gagamutin ko, gaganyan, titirik yan. Ha? Sabi ko sa iyo, kahit na punuin mo yung isang ng buong tubig yung drum, tapos lagyan mo ng kadina, isabit mo rito sa dulo, hindi lulupyat yan. Maniwala ka sa akin. So, kaya, siguradong ganado pa sa iyong asawa mo, hindi kayo pagpapalit sa iba. 25 billion. No negotiation. Fixed price yun. Ngayon, tanungin mo naman ako ngayon kung saan mapupunta yung 25 billion na sinisingil ko or pangbabayad mo sa akin. Dan lang po mapupunta sa mga subscriber ko at dito sa mga marami nating nagugutomang mga kapwa Pilipino. Diyan ko po ibibigay yan. Hindi ko po hahawakan yung pera na yan. O kahit na sintabos, wala pong pupunta sa akin. Dahil paulit-ulit ko sinasabi rito, hindi ko kailangan ng pera. Kahit mabuhay pa ako ng 1,000 taon pa, never na akong mangangailangan ng pera. Ngayon nga hindi ako humahawak ng pera. Kung talagang wala akong tao na hahawak ng pera, alam niyo ang ginagawa ko, nag-guantes ako. Para lang halimbawa makapagbayad. Hindi naman po pwedeng pumunta ka sa palengke na card yung gamit mo. At credit card, siyempre, minsan, yung mga mayordoma ko ay ang aarte. Ayaw nila yung amoy ng palengke. Hindi ngayon, gustong-gusto kong kumain ng okra. At saka yung, yung basta, chicharo. Yan. Yung mga ganyan mga gulay niya ang mga gustong-gusto ko.
Kung gusto kong kumain ng mga yon, ako mismo pumupuntang palengke. Kaya, di ba sinasabi ko sa inyo na hindi naman ako humahawak talaga ng pera dahil allergy po ang kamay ko. Ang palad ko na humawak ng pera. Ang ginagawa ko po, nagguguantis ako. Ayan, para lang makabili ng gusto ko. Pero, kasi nga, ang arte nitong mayordoma ko. Grabe. Ay, walang ginawa kundi ang kundi ang maligo. Tapos paglabas ng banyo nakatapis ng tuwalya. Tapos habang nandyan ako nanonood ng TV, kunwari ilalaglag sa harapan ko yung tuwalya. Anong gagawin ko? Mga bastos talaga itong mga mayordoma ko. Bastos. Yan po ang isa na sinasabi ko na po yan sa inyo. Yung ipinarinig ko po sa inyo na yung babae nagsalita. Yun po ang asset ko. Yung hindi po ako natutokso sa mga ganyan. Kaya tuloy-tuloy yung mga blessings na dumarating sa akin dahil hindi ako natutokso sa mga palaglag-laglag ng kwan. Tuwalya. Mga kwan po ito eh. Ito mga mayordoma ko talaga ang kakapal ang pagmumukha. Ang ganda-ganda ng pinanunood ko. Ay kasi meron ako ritong TV na yung TV na parang cellphone. Yun po bang kanyan eh. Parang tablet. Cellphone nga, parang cellphone na TV. Pagka gusto ko manood ng mga video, sabihin ko lang na video. Halimbawa, sabihin ko lang doon kung sino yung vlogger na gusto kong panoorin. Halimbawa, Ivana Alawi. Lalabas Ivana Alawi yung kanya. Mamimili na ako doon. So yan, habang nasa concentrate ako panonood, lalabas yung isang mayordoma ko. Nakatapis yan ang tuwalya. Tapos dadaan sa harapan ko. Kunwari, malalaglag yung tuwalya. Napapapikit na lang akong ganyan. Ganyan ang napapapikit na lang ako. Yan. Nalalagay ko lang yung palad ko doon sa mata ko. Parang, kaya lang, hindi masyadong solid doon nakaganyan. Ayan. So, talaga mga kwan. Kaya lang, sabi ko nga, hindi naman talaga nila ako madadala sa mga ganon-ganon. At ito po yun eh. Kung bakit patuloy akong pinagpapala dahil dito. Ayaw kong magsalita ng sarili ko. Ito lang parinig ko sa inyo. Ang lalaking hindi umiinom ng alak, hindi naninigarilyo, at walang bisyo, hindi siya pangkaraniwan. Ayun. Sa mundong puno ng tukso, ginagantimpalaan ang imoralidad. Bihira na lang ang may disiplina. Hindi siya mahina, kundi malakas ang kontrol niya sa sarili. Yun. Hindi rin siya boring, may direction lang siya sa buhay. Kaya, kung may ganitong lalaki sa buhay mo, alagaan at pahalagahan mo siya. Yun. At kung ikaw yan, huwag kang magbabago, magpakatatag ka. Ayun ako. Panghawakan mo ang daan ng Panginoon at siya ang bahala sa'yo. O yun. Ang lalaking hindi... Ako yun. So, ayoko lang magsalita. At least iba yung magsalita. Ay, kung mahina-hina ang control ko dito sa mga mayordoma ko, yung mga pinaggagawa nila na yan, ay di baka napatos ko. Oh. Sabi ko nga po sa inyo. Ay, siya nga pala, doon po sa mga nagtatanong kung mayroon daw po ba akong pamilya. Wala nga po, single nga po eh. Kayo naman. Di ba sinabi ko nga pong wala? Kasi hindi pa po ako, ito kung gustuhin ko lang, di ba sinabi ko na sa inyo, ang dami-daming mga pumipila dito sa akin, hindi ko man iniintindi. Ang dami-dami ko rin naging ex-girlfriend, 999 yan. Pero wala pa akong inasawa sa kanila, girlfriend lang. Tapos, meron pa nagtanong kung meron daw akong anak. Wala po. Paano ako magkaanak? Wala naman ako inasawa. Girlfriend lang. Oh.
Ayun naman pala, Mario Joseph, wala po. Seryosong usapan po, wala po. At di ba sinabi ko sa inyo, kung meron man po akong pamilya na maituturing, kayo po ng mga subscriber ko ang itinuturing kong pamilya. Maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para masali kayo dito sa sinasabi kong mahal ko na rin kayo. Hindi lang yan. Ang pagsusubscribe sa Birana Live Studio TV, hindi lamang kayo gaganda, hindi lamang kayo gugwapo, so swertihin pa kayo. Maraming salamat po muli.